Mayong gabi sa tanan naton nga mga kabyanan, kaglabi na sa aton mga kauturan sa Ginoo. Sa siningat yon, yari naman kita sa second segment sa aton programa Counseling Time sa radyo. Sa sining kagabihon, pasalamat kita sa Ginoo nga sa gyapon makapadayon ng aton programa Counseling Time o talakayan sa mga importanteng topiko nga naghalin sa pulong sang Dios kay dapat gid nga aton ning pagapamalandungan, aton pagatawlupangdon ang iyang pulong kay sa sitwasyon naton karon. Kinanglan gid nga ang pulong sang Dios aton mahibal-an, aton mahangpan bangod ang iya pulong amo ang nagahatag sa aton sang guidelines sang pagtuytoy kung ano ang mga bagay nga dapat naton himuon in response sa mga nagakatabo subong sa aton nga panagon. So sa sini nga gabi, inigyapon ng inyo abyan sa kahanginan, Pastor Peter M. Arbulario sang Malay Gospel Baptist Church diyan sa Cubay Sur, diri sa Malay, Aklan. Pagkaupod ko sa sini nga gabi, good evening, ako po si Jonathan Russell, greet sa inyo sang good evening at doon din naman kami serve at work sa MGBC at doon din naman sa GCBI sa Great Commission Bible Institute. Good evening po. Okay, so sa siningit yun, salamat na kami ni Brother Jan, isa kami ka simbahan, nagapasalamat gid ko sang dako nga si Brother Jan amo ang in charge sa Sunday School Department sang MGBC. Siya ang nagatudlo sa pulong sang Ginoo kada Domingo. At the same time, he is also a teacher sang GCBI o ang Great Commission Bible Institute, ang amon nga Bible School nga naka-base sa Cubay Sur diyan sa Malay. Naga-offer sang libreng pagtuon sa pulong sang Ginoo for the period of 1 year. Pagkatapos na makagraduate, pwede na magamit sa ministry sang Ginoo sa iba-iba nga mga lugar. So sa sining gabi, sa aton nga pagpadayon sa aton nga programa, mag-umpisa kita sa pagpalapit sa Ginoo, magapangayo kita sa iya nga pagpanguna, sa iya bulig, sa mga talakayo naton nga magilan sa iya pulong sa sini nga kagabiyon. Gani si Brother Jan, magapangamuyo. Sige, let us pray. Lord, pasalamat kami for this opportunity to share sa imo ng mga ginatudlo sa Bible. Sa atin na po ng mga listeners sa online at saka sa internet. Pangamuyo kami na okay sandaw dyan. Nakapagsimba sa nakaina at tawat oras sa odi na programa kayang gabi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, pasalamat po kita, Brother Jan, sa Ginoon, anungod sang iyang pagpanguna sa aton sa mga buluhaton, no? Labi na kaina. Salamat nga nakapahayag kita luwat sa aton nga pagdayaw, sa aton pagsimba, sa aton nga pagpasalamat sa iya. Kani katapusan nga adlaw subong sang November, tomorrow will be December na. So nagagulugan, December na buwas, pila na lang kadlaw kag Pasko na. 25 days. Okay, so countdown na. Gini, no? Ginapreparahan gini sang madamo nga mga katawhan ang Pasko. Damo ni sa mga events, no? Damo sang mga activities nga ginahimo sa mga churches pag-abot sang month of December nga initanan related sa Pasko o sa Christmas. Kani very timely ang aton padayonon nga topic nga naumpisa na sang nagligad nga Domingo. Diri kita gyapon sa topic about the greatest statement ever made. Ang pinakadako nga ginhambal sa sining nga kalibutan. Ang pinakadako nga ginsiling o pahayag nga pululungon nga natabo
sa sining nga kalibutan. So ato na naumpisa ni sang Domingo kag ang ini nga greatest statement ever made amo ang John 3:16. Kani very timely, sambal na akon kay na kay buwas Disyembre na kag dapat ang pag-celebrate sang mga katawhan with regard sa pagkatao ni Kristo Jesus dapat naayon sa ginatudlo sa pulong sa Dios. Naayon sa Biblia. And John 3:16 amo ni ang mensahe nga dapat maglagunob, no? Ma-broadcast sa tanan nga mga katawan. Kaya the very purpose of God, why He gave His only begotten Son, is to para maangkon naton ang ginatawag the gift of salvation. So, sa siningat yon na umpisahan na ang the greatest statement ever made, namo ang John 3:16, kagin kwanigin divide naton sa 12 ka words. Ang una is about God, about sa Diyos. Nga ang John 3:16 na nag-umpisa for God, it speaks about the greatest lover. So the greatest lover is no other than God. Siya ang Diyos nga nagigugmagid sa tanan nga katawan sa bilog nga kalibutan. And then ang ikadua, ang word na so love. So this phrase, it speaks about the greatest degree of love. Kay ato nanigin talakay last Sunday, so love, the greatest degree of love. Kag ang ikatatlo, kag diri nagtapos kami ni Pastor Nicole last Sunday, ang phrase nga the word. Okay, so God so love, and then the word. This phrase, the word, speaks about the greatest company, the greatest group of people. Kag ini naga-refer sa the whole population of the world. The whole population, bilog nga katawan sa kalibutan. Kag amunay kay ang hambal, God so loved the world. So ang recipient sang pagigugma sang Dios para sa bilog nga kalibutan. Kag na-mention ako na ni sang nagligad nga Domingo, ang population sang kalibutan subong, no? Mga 8 billion plus people. Imagine mo nga amuna kadamo nga mga katawan ang scope o ang sphere o ang coverage sang pagigugma sang Dios. Gani God so loved the world. Maga-proceed kita, Brother John, sa number 4 na praise. Okay, number 1, God. Number 2, so love. Ang number 3, the world. And we are now on number 4 about this praise na naghambal that He gave. That He gave. Ano ang ginatukoy sini? Ano ang makita naton nga dako nga bagay about this praise that He gave na makita sa John 3:16. Okay, so this praise that He gave expresses the greatest act. Ang pinakadako nga nahimo sa sininga kalibutan. The greatest act. Ang pinakadako nga ginhimo. Kani diri aton nga basahon ang ginhambal badadi sa 1 John chapter 4 verse 10, no? Na ang hambal 1 John chapter 4 verse 10, herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. So grabe, nagasugid sa aton ang word nga that He gave, the greatest act, nga ang naghimo sini mismo, amo ang Dios. Kani amo ni nga ang ambal, herein is love. Nandito, ari ang pagigugma. Hindi ni nga bangod kita ang naghigugma sa Dios,
kundi ang Dios ang naghigugma sa aton. Kag bangod sang iya paghigugma sa aton, ang ambal ginpadala niya ang iya anak para mangin katubusan sang aton nga mga kasalanan. So, Brother Jan, ano ang ma-expose nimo o mahambal about this praise that he gave nga naga-express sang the greatest act of God nga ginpahayag sa kalibutan. Brother John. I think it's interesting na ang Bible ganit nagtudlo sa aton na kita ang ginobra at Ginoo sa image po na. And then he gives us the birth of his son at dayon ay kami in the same image, in the same idea, sa parehas bala na idea na nagtao ang Ginoo sa aton at ana na solution or ana na magpabayad sa aton na po ng mga kasalanan aton, ana ipatudlo sa aton in the flesh. Si Jesus ginpaabot sa aton alintulad na celebration. Alintulad na we are copying that original, or we are attempting to symbolize that copying of the original giving. Ganit noon na sa aton po na pag-celebrate ng Christmas, may aton na permi na nakita sa mga pagsali po sa mga Christmas party, hindi magid makaiwas ang ato, hindi na kulang gid talaga ang isang Christmas party kung uwa konti lang, or a small gift exchange, no? And so diyan gani kita makita that the Lord did the first gift giving and the most important gift giving, dahil gani kung uwa at nagtagabayad, uwa gid kita punto na mapagaling or mapapaayos yung aton na kalagayan po sa itubang po sa siyang banal na Panginoon. Pag ang natin na banal, He is perfect or holy, set apart, utterly different sa aton po. So pag nagasayod kami, pag sunod kami sa ana, intindi natin na kailangan kita isang tao na iba. Hindi pwede natin ibayad ang aton po na kasalanan. Kailangan kita ng iba na perfect, walang fault, walang failure. At yun po ang aton na Diyos na He gave His only Son. Okay, so thank you, Brother John. Tama nga ang ining praise that he gave, it expressed the greatest act of God Himself. The greatest act of God nga natabo sa sininga kalibutan. It is because nga permigid nato ni ginasulit di sa aton programa sa radyo nga tanan kita nga mga katawan sa bilog nga kalibutan, ang ambal sa Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Tanan kita makasasala, kag hindi ginaton maabot ang paghimo sa mga bagay nga makatag kalipay sa aton Ginoo because of our being sinful. Bangod sang aton nga pagkamakasasala. Kani isa ka kamatuoran nga dapat matalupangdan sang madamo nga mga katawan nga the greatest act of God, pinakadako nga ginhimo sang Dios sa aton nga kalibutan, bangod kay hindi gid kita takos. We are not worthy to be loved by Him. No? Hindi kita takos nga higugmawon sang Dios. Kay mahigko kita sa iyatubangan because of sin nga yara sa aton kabuhi. Pero amuna nga so love the world, it is because nga in spite of our being unworthy, hindi kita takos, pero iya ginhimo ang pinaka maayong buluhaton
nga amo ang ginpadala niya bugtong anak. That's why this is the greatest act of God nga hindi dapat baliwalaon sang madamo nga mga katawhan. Kaysa sini nga panag-unda wala ni nakita sang mga katawhan nga kamaturan. That's why siling ni Apostol Juan, behold, what manner of love the Father has bestowed upon us. Iyan na ginhambal ni Apostle John sa John chapter 3 nga ginapadumdum niya sa tanan nga mga katawan nga give attention to what God has done to us. Behold, tanawon ninyo, tukibon ninyo kung daw ano kadako, daw ano kabahol ang pagigugma sang Dios sa aton, nga in spite of our being unworthy to be loved, yet may John 3:16 nga nagpahayag, for God so loved the world. So, that He gave, it speaks about the greatest act of God. That's why ang hambal ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 9:15, kagamuni ang dapat nga mangin reaksyon sang tanan nga mga katawhan during sa Christmas celebration. Ang hambal bala ni Pablo nga, thanks be unto God for His unspeakable gift. Magpasalamat kita sa Diyos, bangod sang iya di mamit lang nga regalo sa aton. Kaya ang pinakakumon nga object sa Christmas season, ang mga gifts. Mm-hmm. Pero wala nila natalupangdan ang pinakadako nga regalo nga ginhatag sang Diyos sa aton. And that is the gift of salvation through the Lord Jesus Christ. That's why amo ni nga manami gid nga matalupangdan naton nga ang greatest statement nga ginpahayag sang Dios sa sini nga kalibutan nga dapat ipalagunob sa every parts of the world, sa tanan nga country, nga mayara nga John 3:16 nga amoy ni ang ginakonsider naton nga the greatest statement ever made by God na naka-record mismo sa iya word, sa iya pulong. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Okay, so amo ni Brother John ang number 4. So, the word God, it speaks about the greatest lover, who is God. So love, it speaks about the greatest degree of love. Wala na sing makalabaw sa gugma sang Dios nga ginpahayag sa sininga kalibutan. And then thirdly, the word, it speaks about the greatest company. Take note nga ang Dios wala pinilian ang iya gugma, ginpahayag niya sa tanan nga tao sa bilog nga kalibutan. Wala exception. Tanan. Ang word ni nga the world, it speaks about the greatest company. The whole population of the world, recipient sang gugma sang Dios. Ang malain lang nga nagakatabo, madamo yapon sa mga katawan na nag-reject sang love sang Ginoo. Nag-reject sa love sang Dios. Disregard nila kay ang kalibutanon nga mga bagay ang napupusan, hindi amo ang nanungod sa ginhimo sang Dios para sa aton. Okay, so ang maproceed kita, Brother John, sa ikalima. Ang ikalima, ang praise nga, His only begotten Son. God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, ano naman nga kamatuoran ang makita naton sa praise about His only begotten Son. So, this praise, His only begotten Son, it speaks about the greatest gift. It expresses about the greatest gift. Wala na sang tinakadako nga regalo nga ginhatag sang Dios sa kalibutan, sa aton, kundi amo ang iya bugtong anak. His only begotten Son is the greatest gift. So, Brother John, may maikuan ikaw, saysay pagid about this greatest gift, who is the Lord Jesus Christ. Gani no sa ato na po na
intindi ang aton na pagkikilala sa aton na aton na begotten son or the son of God being Jesus, no, na mag-intindi kita na yung halaga or yung kaibahan or ng pagkaiba na the way He is different. Again, nakambal natin kina na holiness at makita agad natin He is the nabase po sa aton po na study in the book of Matthew in the Sermon on the Mount preaching. Siya ay nagpa-kimpleto or siya nag-fulfill ang mga law at prophecies, no, na kung untat lang ang story sa Old Testament, maging makulang po dahil gani nag-fulfill. Saan po ang aton na hanap na Masaya or tagaligtas sa aton, save to play that salvific position na walang iba, no, na paano gani natin pag ulit-ulit na pag-remind sa aton tanan. No one can save themselves. No one can play the position of Jesus dahil gani una hindi sanda kakaya dahil gani katulad din sa amin, katulad din sa lahat na naga-ministry, nagahulag sa buhay naton na buong mundo naton. We all begin and have our own sin na aton po ng mga kasalanan na hindi natin kakaya magpabayad ng iba dahil gani gabayad lang or mabayad lang po tayo kung hindi natin natanggap si Jesus ang aton sariling kasalanan. So the position of the Lord Jesus na maging tagaligtas, a position only being able to be played by one part, it's Jesus, no? At kailangan natin hindi siya pwede lang basta-basta. Hindi natin pwede mag-baton lang na o sige lang sa lang or sa interno kita mapunta bangon gani. Saan po ang aton na salvation kung uwa lamang kay Jesus, no? So we need the salvation player, the only Son of God. Yun po ang plano ng Panginoon para mapakita ang anas relay sa aton ng mga created beings. Grabe gid, no? Kung pag-isipan naton that the Creator desires not only to create us but also to seek relationship sa aton, no? Napimanikin natin naghahambal na it's not a religion, it's not a faith practice, it's a relationship, no? Nagkakita natin that having a relationship sa kay Jesus ay yun gina ang important because ultimately na dapat kita makakibot na ang Diyos gusto magkakilala sa aton, wants to know our created order, wants to have a consistent relationship, at ultimately wants our good in the Lord Jesus. Dahil gani, so nag-sacrifice na tanan, nag-sacrifice ang Diyos na He could have stayed in heaven. Mas namin siguro pag kalagayan po ni Jesus na magtutuloy lang sa heaven, mapa-enjoy lang. Pero dahil gani, for the love He had for us, naging pagkitao siya, nagtiis sa 30 plus years, nag-intindi din naman siya sa ato ng mga kalagayan na tao. Pero wa gani mo nagsuko, wa gani mo naguntat, wa gani mo nagkambal na, oy, sige lang, patawagan ko lang ang mga angel, budlay gid ang aton kabuhi. Pero how much of the time kita, no? How much of the time na kita nagaitubang po sa mga problems in life? Mauntat lang dayon tayo, magpa-quits lang kita. No, but the Lord Jesus, surely as a man, na gusto gid na mag-untat, gusto gid na magpa-quit. Pero sana na pagpapalangga sa aton, nagpatuloy siya, at yun din naman ang example naton na dapat sundin din naman naton pagsunod sa kay Jesus. So yun po ang akong isabi sa begotten Son, Pastor. Okay, so thank you, Brother Jan. Tama, no? Makangawa-ngawa, no? It is amazing, wonderful. Grabe, na-mention mo nga si Jesus being God,
nga nagkadto pagid siya sa kalibutan para magantos. Kay when he came, grabe nga sa piring sang iya, grabe nga giya mo na nga ginbayaan niya ang langit, nagkari sa sining kalibutan nga napuno sang kasalanan, nga ginatawagan ni ang earth, the prodigal planet. Kay grabe na gid kalalang ang mga tao, grabe na gid ka makasasala, wala na gid sa ila kalikugan ang Dios. Pero ang hambal pala, nga nahambal mo kinabado dyan, nga grabe ang ginimo ni Jesus, nagpakatao siya. It is sacrificial on the part of God to become man. Pero ginimo niya. Ganyan mo ni nga ang hambal ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 2, umpisa bala sa verse 5, ang hambal niya, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wow, grabe. So dapat nga amuni ang mahibalan sang madamo nga mga katawan, bisan pa sa mga kauturan naton nga naga-claim nga sila mga anak na sang Dios, mga Kristohano na, dapat amuni pirmi ang magasulod sa aton kaisipan nga amo gali ni ang ginimo ni Kristo Jesus sa aton kabuhi. No? Diyos siya, pero nagkuha silingri, took upon him the form of a servant, nagpakaulipon siya, and was made in the likeness of man. Tao siya bilang tao nga kapariyo man naton, bilang tao, bilang nagpakatao, ang hambal, he humbled himself. Nagpaubo siya sa iya kaugalingon. Nangin matinumanon even hasta gid kamatayon. Nagpalansang bagani siya sa cross. Gani, isa ini ka kamatuuran nga dapat gid mahibalan sang madamo nga mga katawan nga naka-record sa John 3:16. Ang praise nga that he gave his only begotten Son, ang word o ang praise nga, his only begotten Son, it speaks about the greatest gift. Wala na sing pinakadako nga regalo nga makita kita sa bilog nga kalibutan, magluwas sa regalo sang Diyos sa aton. And that is his only begotten Son, who is the Lord Jesus Christ. Amo ganina nga dapat sa panahon sang Pasko, mag-aumpisa na buwas ang pag-celebrate sa Pasko, kay Disyembre na. Dapat hindi gid kalipatan sang tanan nga mga katawan nga naga-celebrate sang Pasko, ang pinakadako nga person nga padunggan. Kay siya amo ang aton greatest gift para sa aton kasalanan, para sa aton kaluwasan. So, Brother John, proceed kita sa another praise nga gin-divide naton ang John 3:16, diri na kita sa number 6. So, ang number 1, God. Number 2, so love. So, ang number 1 speaks about the greatest lover, who is God. Ang number 2, so love, it speaks about the greatest degree of love. Wala na sing makalabaw sa gugma sang Diyos. And then thirdly, the word, which speaks about the greatest company. The greatest company, the whole people of the world, ang bilog nga population sang kalibutan, ang coverage sang gugma sang Ginoo, wala sang pinila ng Diyos. And then, ang number 4, that He gave, it speaks about the greatest act, pinakadako nga ginbuhat sang Diyos sa sining nga kalibutan, amo ang paghatag niya sang iya nga bugtong anak. Kag ang bugtong anak nga wala liwan, kundi amo si Kristo Jesus, it speaks about the greatest gift, pinakadako nga regalo nga ginhatag sang Dios sa kalibutan. So diri na kita number 6, ang praise nga nagambal, that whosoever. So kung sa aton pa, agud nga ang bisan sino,
So this phrase, ang bisan sino, another, it speaks about the greatest opportunity. The greatest opportunity. Why opportunity? Bangod kay ang ambaldre, ginhatag sa tanan. Agud nga ang bisan sino. So diri naton makita that God is no respecter of persons. Ang iya love, pasagahay niya, ginahatag niya sa bisan sino, sa tanan nga mga katawan. So the offer of salvation was offered to whosoever. Ang bisan sino nga magbaton sang sini nga gift. Kay sa kamaturan, ginhatag sang Dios ang iya greatest gift, pero depende kung batunon sang tao. Pero kalabanan gid subong gina-reject nila ang greatest gift. Kay damo subong sa mga katawan nga nagaako man, nga nagatuo kuno sila sa Dios, pero wala pa gid si Kristo sa ila kabuhi, kay wala pa nila gintuuhan, wala nila ginbaton. Hasta subong gina-reject. Kay damo sang ginaobra para lang sa ila sarili. Kag ang pinakadako nga hindrance sa pag-accept sang sini nga greatest opportunity about the greatest gift about sa aton salvation, kung kisa mo ang reliyon. Kay madamo sa mga katawan nga kung i-share mo ang gospel sa ila about the saving grace of the Lord Jesus Christ, ay hindi nila batunon si Kristo Jesus. Kaya ang isabat nila, may reliyon man ko iya. Nagawulugan, because of religion, dira sila nakasandig, so malisod sa ila ang pagbaton sang kamaturan ng ginatudlo sa pulong sang Dios nga ang kaluwasan para sa tanan. So the greatest opportunity, ang word nga that whosoever. Amo na nga siling naton salamat nga ang Dios wala siya sing pinilian. Ang offer niya sa salvation para gid sa tanan. Whosoever. So, brother, may madugang ka? Ang word nga that whosoever. Grabe gid no pag isipan gid naton that the statement talaga maging maging the greatest statement sa dahilan or sa pamagitan po na that the invitation is not exclusive upon any means. Hindi siya nag-aambal na ang mga may kaya. Hindi siya nag-aambal na may mga talent. Hindi siya nag-aambal na may mga degree. Hindi siya nag-aambal na certain race, certain certain class. Wala, nagbase po ang aton po na Panginoon sa hudyang na reason or for the very simple reason to whoever, meaning walang exclusion or limitation sa mga tao na magpalapit agmapa tabon ila na kasalanan sa dugo po ni Kristo. When we say the blood of Jesus, kung amat blood na dirty way of saying it, pero yun talagang reality na kung wala nagpabayad sa cross sa pag-crush ng Ama sa Son na pangpabayad, pangpabuong bayad ang aton po na spiritual debt, aton na sin debt, wa gid kita maobra, no? So we need to be covered sa kaligtasan po ni Kristo. Ang pamangkot lang, siin ka sa statement na whoever. So that whoever, but siin ka ganit dyan, you are included in that. Walang exclusion. Dati may mga problema, dati may mga backstory. We could give hours of biblical examples. Most common, most famous na mga kasabi natin si Paul. Nagka-persecute sa church, pero nagkatanggap din naman, nagabaton din naman at he has received the final covering. Wa siya nag-come into judgment.
nagpaligtas imo ni Jesus. So kung ikaw ay may mga crutch, o ikaw ay may mga obstacle na mga ko, oy, hindi ko pwede makatanggap. Hindi ako batonan at Ginoo dahil some kind of sinful background. Hindi na gusto ang Diyos na magpadayon ka sa sala. Pero habang ikaw katanggap sa Ginoo, nasa kalibutan, ang aton na mundo ay puno mga duluman, mga kasalanan. So now, receive the Lord Jesus at mabulig po ng banal na Espiritu sa imo na iiwanan mo ang mga sala ang ginobra mo. Hindi ka mo mag-isip na katulad bala, isang example bala, na sino ang tao nagpa-carwash ang ila sa service bago idala to sa carwash? Wala. Ang mga tao nagpa-carwash ay di ka palapit sanda sa gayon sanda sa carwash o dyan sa nakapang limpyo, pero waid gat hatod lambong na sa nagalaba na hindi na umog, hindi na nagahigko, no? So, that example being said na, ang included sa salvation, ang lahat, ang tao na may sala. Ang tanan ng tao may sala. So, tanan kita maging maka-avail kita sa itong mahalaga at kalipayon gid na regalo ang amo lamang ang kaligtasan po ni Kristo. Oh, okay. So, thank you, Brother John. Well said, no? About that whosoever the greatest opportunity na makita natin sa John 3:16. Yara gid ang offer sang Dios para sa tanan ng mga katawan. Pero tama to ambal mo, Brother John, ang pamangkot included ikaw sa whosoever abyan sa sining gabi nga nagapamati. You are included in this phrase, that whosoever. So kung wala ka pa sa naka-action, wala ka pa naka-tuo, kag nakabaton sa Ginoo, this is now the time nga imo na batunon ang kaluwasan paagi sa kay Kristo Jesus. Okay, sa aton pagpadayon, may mga pila pa kagutlo kitang nabilin, Brother John. Salamat, may nagapakig-upod sa aton nga programa sa radyo sa sining kagabihon. Arbolario Micah is watching. Salamat sa asawa ko. Akong giniiya avid watcher and listener. Salamat sa iya nga ministry man sa church. And then, si Ma'am Sister Rinale Duliente Taunan is also watching. Ma'am Rinale, salamat. I know medyo lain man gyapon siguro pamatyak sa imong kaluwasan, pero salamat nga para man ang pag-ayos ang Ginoo sa imo. So, thank you for being with us sa aton programa, Counseling Time sa radyo. So, Ma'am Rinale, diyan yan sa mutag. Aton man matutong sumilimba kag membro sa Malay Gospel Baptist Church. And then also si Brother GP Abres is watching. Brother GP, salamat. Daw kay Manway na namon ikaw nakita. Siguro busy ka gida sa Boracay, isang imo man trabaho. Pero I know for sure na busy ka man yapon sa buluaton sa Ginoo. So thank you for your being with us, Brother GP. And also sa kay Ebenezer Hardeliza, bawa ako ni nga bayaw diyan sa Tuyom, Barangay Tuyom sa Kawayan, sa Negros Occidental. So Kap Bibi, thank you for your being with us also sa sining gabi. Kamusta lang sa inyo tanan? Nagapangamuyo gid kami dira para man sa inyo. Ina sa inyo man relasyon sa Ginoo kag sa inyo man pagpangalagad sa inyo. Okay, so Brother John, aton ni padayonon, siguro this is the last nga aton talakayon. Diri na kita sa ikapito. We are now on the 7th praise nga ginhati-hati naton, gin-divide natin by praise ang John 3:16. So nagumpisa, God so loved the world that He gave
His only begotten Son, that whosoever. And number 7 is the word believeth or believes. So, ano ang ginambal sang sini naman nga phrase o sini nga word nga pagkatapos ginambal that whosoever, which is an expression of the greatest opportunity. So, ang word nga believeth or believes, ano naman ang ginasugid sini? Ano naman ang ginambal sini? So, the word believeth or the word believes, it speaks about the greatest simplicity. Simplicity. So, simple lang. That's why ang kaluwasan nga ginpahayag ka ginatudlo sa Biblia is just a simple action on our part. The greatest simplicity. And ang hambal nga ang bisan sino nga magtuo. Ang bisan sino nga magtuo sa iya may makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan. So, the greatest simplicity. That's why ang pamaagi siyang Diyos sa kaluwasan, hindi mabudlay. Wala sing paliko-liko. Wala kung sa ining expression pa bala nga ning kinatsila nga daw medyo suli. Wala na sang recomidas quintas. Wala na sing damo nga mga number 1, number 2, number 3, hasta sa number 100 nga pamaagi para maluwas. Just simple. Ang hambal, that whosoever believes. That whosoever believes. Ang bisan sino nga magatuo. So this is the greatest simplicity. Salamat nga ang kaluwasan nga ginhatag sang Ginoo sa aton, naga-require lang sang aton nga belief sa iya. Naga-require lang sang aton pagtuo sa iya. That's why we are reminded. Ato balang isa ka insidente nga si Pablo kag si Silas, ginbilanggo sila, bangod sang ilang nga ministry. They are preaching the gospel. Bangod sa tungation ang religious people kag ang government naakig sa ila kay para sa komunidad daw medyo gasabad-sabad lang sila sa community kay nagawali na nungod sa kay Kristo Jesus. So gindakop sila dito sa lugar sang Philippi. Ganyan mo to nga sang dito sila gindakop, may warden, may Philippian jailer nga handa na nga mag-suicide. Iyan na tani patyon ang iya sarili kay ang laom niya nakalagyo ang mga priso bangod sang dito si Pablo kag si Silas sa bilangguan, nagakinanta sila sa mga pagdayaw kag pagpasalamat sa Dios. So samtang ginahimo nila to, naggulpi lang tunga ang baskog nga linog. Naglinog to the point nga nagkalabukas. Nagkalataktak ang mga kandado sa silda nga adto dito sila ni Pablo kag ang iba pa mga priso. So ang laom sang jailer bangod bukas na ang mga pertahan sang silda sang bilangguan, ang laom niya nakapalagyo na ang mga priso. Gani ang iya nga nakita, ang iya sarili nga mapatay man ko ni gyapon kay nakapalagyo ang mga priso, ako ni sa labton, so ang bayad sina amo ang iya nga kabuhi. Gani siling niya, siguro sa niya, unahan ko na lang, patyon ko akong sarili. Pero sang nakita ni Pablo kag ni Silas, ang hambal ni Pablo, do not harm yourself. Hindi pagsakita, hindi paghaliti ang imo kagalingon, kay ari lang kami ditanan sa sulod. Wala kami kapalagyo. Gani, gulpi nga nagpamangkot, ang Philippian jailer. Siling niya, what must I do to be saved? Ano ang imuon ko para maluwas ako? So ano ang sabat? Ang hambal ni Pablo kag ni Silas sabat sa pamangkot sang Philippian jailer, what must I do to be saved? Ang answer, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Magtuo ka sa kay Kristo Jesus kag ikaw maluwas. So, this is the greatest simplicity of the gospel. Ang mag-response kita sa maayong nga balita para sa kaluwasan nga aton ang kunon, ang pamaagi is just to believe. The greatest simplicity nga na-record sa sininga kalibutan, kaya ang iban nga mga tao, ginapalisdan pa nila ang ila kaugalingon para maluwas.
Madamo pa sa mga reliyon subong nga nagatudlo nga para maluwas ka, amuni ang imo dapat timuon, mga mabudlay nga tulumanon, mga mabudlay nga mga mahimo sang isa ka tao. Pero ang kaluwasan ginpahapos para sa aton, pero may bayad, kag ang nagbayad siya ang nagantos. Siya ang budlayan, siya ang nagsalo sang tanan nga silot sa ang aton nga pagiging makasalanan. That's why the greatest simplicity ang word na believe or believes, or sa King James Bible, believeth, the greatest simplicity. Brother John, may mga pan ka? May madugang. Grabe Before kita mag-end. Oo. Ang aton nga na pag-intindi na as you said, there's one simple way na pag-intindi natin ang nataot regalo. Ayun lamang ang simple na logic na aton natunan from childhood school exchange gift days hasta gani sa buong kita tanggap it mga iba't ibang mga regalo. The proper response to a gift is to accept it with joy. No, hindi kita tanggap it iba't iba mga regalo, nagatanggap natin ang salvation po, pag-ayos, to realign, to come into conformity sa Panginoon. Amo nga pangamuyo na sa inyo tanan, kaya ng Pasko, abo-abo siguro kamot matanggap ng regalo, pero useless man gihapon kung hindi ninyo pag-intindihon ang mensahe po ng Pasko, ay yun ang napagtanggap ang kaligtasan, ang pagpaayos ang aton na samad na relationship sa Panginoon dahil sa aton po na ginobra, hindi sa ginobra ng Ginoo. Kami nagpili diya, adlaw kita kapili at kasalanan. Kung nakapalapit kita sa Ginoo, nakababayad kita sa aton ng kasalanan, nagapili kita ang Diyos at anang plano para sa aton na buhay. Hindi ito kabugatan na pag-intindi. The gospel can be explained in one sentence. Ang pamangkot lang, magpakingbaba tayo, mag-iwan ng ating pride para pagsunod sa ana kayang Christmas. Ang tunay na ligaya, tunay na joy sa Christmas ay ang joy of security sa relasyon natin sa Ginoo. Yun po. Okay, thank you, Brother John. So, nakabot na kita sa punto nga aton natakpan ng aton programa. Diri kita sa ikapito padayon naton. Kay there are 12 truths about John 3:16. So diri kita na sa the word nga believeth, the greatest simplicity. Simple lang ang pamaagi siyang Dios para sa aton kaluwasan, bangod siya ang nagtapos, siya ang nagantos dito sa krus ng Kalbaryo. Siya ang bili sang aton kaluwasan. Amuna nga masiling kita, yes, salvation is free, pero may nagbayad sa sining gift nga aton naangkon. Okay, so sining gabi, salamat nakahabol, Ridri Hazel Prael is watching. Ako naman ninablos sa Laguna. Ting, salamat sa imugid nga padayon nga pagpakigrupo sa aton diri sa programa Counseling Time sa radyo kada Domingo. Kamusta lang luwat sa inyo tanan? And labi na sa kay kita, ipabot lang ang mensahe nga nagapangamuyog gid kami para dira sa iyo. So sini nga kagabihon, aton ginabilin sa tanan naton mga kabyanan. Abyan, kung ikaw wala pa kasiguro sang imo kaluwasan, ang purpose ng Counseling Time sa radyo, amo nga madala ikaw sa tama nga relasyon sa Dios. Ginasulit natin ulit, hindi reliyon, kundi relasyon sa Ginoo ang importante. Ang pamangkot, may relasyon ka na bala sa Dios? Nga siguro, imo man ginambal nga imo ginatuhan. So kung wala ka pa relasyon, ang dapat na himuon mo sa sining nga gabi, tuuhan mo si Kristo Jesus, believe on Him, batunon mo siya,
bilang imo Ginoo kag imo manluluwas. Kag kun himuon mo na ang ambal sa balaan kasulatan, mangin anak ka na sang Dios, matawag ka na nga born again believer, matawag ka na nga Kristohanon, Christian, may relasyon ka na sa Ginoo, kag makaumpisa ka na sa paghimo sa mga bulwaton para sa Dios nga may puntos. May puntos. Ang ginahatag, ang gina-express ko may puntos. It is because nga anak ka na sang Dios, recognize na ang tanan nga mga ginaobra naton para sa glory and honor. So sa liwat, pasalamat kita sa tanan naton mga kauturan kag aton gid nga ginapasalamatan sa gyapon ang ining Radio Boracay 106.1 FM kag ang Boracay Malay Streaming na nagapadayon sa pagbulig sa sining aton nga programa para maabot ang mga tagpalamati naton paagi sa sining radio station ang pulong sang Dios nga aton ginabantala kag aton ginapamalandungan. So sa tanan kabay nga ang Dios magpakamaayo sa inyo, magahatag sing maayo nga pagtulog sa inyo sa sining nga gabi, makabugtaw naman buwas sa pagatubang sang bag-o nga lobrahon nga may kalipay kag may pagdayaw sa Dios bangod sang iya kaayaw kag iya katutok nga nagapahayag sa aton sa adlaw-adlaw. Ani ini ang inyo abyan, Pastor Peter Ray Marbulario nga paalam sa inyo sa sining gabi kag naga-invitar nga sa sunod nga Domingo magpakig-upod naman kamo sa aton programa Counseling Time sa radio. Kag hindi man kalipati, Miyerkules, The Living Word, alas 3 kag alas 4 sang hapon. Kag subong man ang day by day radio broadcast upod man ni Brother John Russell kada Martes, amo man nga oras, alas 3 hasta alas 4 sang hapon. So sa liwat, Pastor Peter M. Arbulario paalam sa inyo sa sining aton temporary nga pagbulagay sa aton programa Counseling Time sa radio. Kag kaupod ko, Jonathan Russell, good night and God bless you all. Okay? Bye-bye.